amoy langis ng makina, di ba? Sa isang formal na pagtitipon, hindi ba dapat ay mas maayos ang ating porma? Isang ama, nakasuot ng pangtrabaho, dumalo sa salo-salo para sa engagement ng kanyang anak. Sa isang marangyang restaurant, tahimik niyang tiniis ang mga pang-iinsulto at paghamak, hindi pa batid ng mga magulang ng kabilang panig, sa kanilang malamig na tingin na ang lalaking nasa harapan nila ang siyang magpapabago sa kanilang kapalaran. Isang malamig na umaga sa Bukang Liwayway, nagsimula ang magulong galaw sa pabrika ng mga produktong pambahay na matatagpuan sa isang pangunahing industrial zone sa labas ng Metro Manila. Isang lalaki ang dahan-dahang lumakad sa pagitan ng mga empleyado na nagsisimula ng kanilang araw kasabay ng ingay ng makina. Siya si Chairman Garcia. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang puting helmet at ang kanyang safety vest na nakasuot sa ibabaw ng kanyang gray na uniforme ng trabaho ay malinaw na lumitaw sa sinag ng araw. Sa kabila ng kanyang edad na 60, matatag ang kanyang lakad at ang kanyang matalas na tingin ay hindi nakaligtaan ang bawat sulok ng pabrika. Siguraduhin ninyong palaging nakasuot ang inyong helmet, sabi niya habang nilalapitan ang isang batang empleyado na nag-iinspeksyon ng production line. Nagmamadali namang kinuha ng empleyado ang kanyang helmet. Paumanhin po, Chairman. Ayos lang. Tandaan lamang na ang mga simpleng saligan na ito ang bumubuo sa tiwala ng isang kumpanya. Ang boses ni Chairman Garcia ay mainit ngunit matatag. Siya ang taong nagsimula sa mismong planta na ito 30 taon na ang nakakaraan at nagtatag ng kanyang grupo. Mas gusto niya ang nasa site kaysa sa mga magarbo na opisina at pinahahalagahan niya ang direktang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga empleyado. Pagsapit ng hapon, nagtungo siya sa Quality Control Department. Ang kanyang pagtingin sa bawat datos ng inspeksyon ay kasing metikuloso pa rin. Sa isang sulyap sa kanyang relo, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, 6:00 ng gabi. Gaganapin ang salo-salo para sa engagement ng kanyang anak sa isang marangyang fine dining restaurant sa Makati. Habang inaayos ang kanyang mga dokumento, nag-alinlangan siya sandali. Karaniwan, umuuwi muna siya para magpalit ng suit bago umalis. Ngunit ngayon, mas matagal ang inspeksyon sa pabrika kaysa sa inaasahan at kung aalis siya kaagad, malamang na makahabol pa siya. Kinuha niya ang kanyang coat at umalis sa opisina, suot pa rin ang kanyang uniforme ng trabaho. Sa harap ng salamin sa dulo ng pasilyo, tumayo siya sandali. Ang bakas ng langis ng makina sa puting safety vest ay malinaw at ang gray na uniforme ng trabaho ay nagpapakita ng mga bakas ng kanyang pag-iikot sa site buong araw. Habang inaayos ang kanyang kwelyo, tahimik siyang bumulong. Mas mahalaga ang kalooban kaysa panlabas na anyo. Sa harap ng pangunahing gate ng pabrika, naghihintay ang isang itim na sedan. Mabilis na bumaba ang kanyang personal na tsuper at binuksan ang pinto. Tahimik siyang sumakay sa kotse at dahan-dahang lumayo ang gusali ng pabrika na nakikita sa labas ng bintana. Habang papalabas ang sasakyan sa gate ng pabrika, kalmado pa rin ang mukha ni Chairman Garcia. Ngunit sa likod ng kalmado niyang anyo, may maliit na hinala sa mangyayari. Nagsimula ang pagdagsa ng sasakyan sa lahat ng kalsada patungo sa sentro ng siyudad. Ang itim na sedan ay dahan-dahang umusad, naipit sa gitna ng iba pang mga sasakyan. Nakatulala si Chairman Garcia sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Habang nilalagyan ng pulang kulay ng takip-silim ang kalangitan, napadako ang kanyang tingin sa likod ng kanyang kamay. Sa likod ng kanyang kamay, na nakikita mula sa manggas ng kanyang puting polo, ay may bahid ng langis ng makina. Ito ang bakas ng kanyang direktang paghawak sa makina habang iniinspeksyon ang production line noong hapon na iyon. Tahimik niyang kinuha ang panyo at pinunasan ang bahid ng langis. Ngunit ang banayad na amoy ng makina na kumapit sa kanyang kwelyo ay wala siyang magawa. Para sa kanya, na mahigit 30 taong nagtatrabaho sa planta, ito ay isang nakasanayang amoy. Ngunit ngayong araw, medyo iba ang pakiramdam nito. Mula sa driver's seat, tumingin ang trooper sa kanya sa rearview mirror at maingat na nagtanong, "Chairman, gusto niyo po bang magpalit ng damit bago tayo pumasok sa Makati? Pwede po tayong dumaan sa inyong bahay." Umiling si Chairman Garcia. Kalmado ang kanyang boses ngunit puno ng katiyakan. Ang sinseridad ay hindi nagmumula sa pananamit. Wala nang sinabi ang trooper.
Ang sasakyan ay dahan-dahang umusad sa trapiko. Habang papalapit ang alas 6 sa orasan, bahagyang nagpakita ng tensyon ang ekspresyon ni Chairman Garcia. Makalipas ang 1 oras, nakarating na ang sasakyan sa Makati. Ang mga nagliliwanag na neon sign ay nagbigay ilaw sa syudad at ang hanay ng mga mamahaling sasakyan ay bumungad sa labas ng bintana. Ang kapaligiran ng lugar na ito ay lubos na naiiba sa industrial area na kanyang pinanggalingan. Sa wakas, nakarating na sila sa harap ng fine dining restaurant. Isang elegante at modernong interpretasyon ng tradisyonal na arkitekturang Pilipino ang nakatayo ng maringal. Ang banayad na ilaw ay bumabalot sa buong gusali at sa harap ng pasukan, abala ang mga taong nakasuot ng suit. Madali lamang ang ibinigay na direksyon ni Chairman Garcia sa tsuper. Iparada ang sasakyan sa likod at maghintay. Pagbaba mula sa kotse, ilang sandali siyang tumingala sa gusali. Ito ay isang marangyang espasyo na may eleganteng panlabas at pinong kapaligiran, ngunit hindi siya nag-atubili. Sa daan patungo sa pasukan, ilang bisita ang sumulyap sa kanya, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng gray na uniforme ng trabaho at puting safety vest sa isang ganoong karangyang restaurant ay tila hindi karaniwan. 2 batang babae ang bumulong-bulungan habang nakatingin sa kanya at isang lalaking nakasuot ng suit ay nakatingin sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Ngunit si Chairman Garcia ay nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Tuwid ang kanyang likod at walang pag-aalinlangan sa kanyang lakad. Naramdaman niya ang mga tingin ng iba, ngunit hindi niya pinansin. Nang tumayo sa entrada ng restaurant, inayos niyang muli ang kanyang kuwelyo. Inunat niya ang kulubot sa kanyang uniforme at inayos ang posisyon ng kanyang vest. Naniniwala siyang ang damit na ito ay hindi dapat ikahiya, kundi isang patunay ng kanyang tapat na pagtatrabaho. Ngunit nang pumasok siya sa lobby ng restaurant, bahagyang nagbago ang hangin. Napako ang tingin ng mga empleyado sa kanya at ilang bisita ang lumingon upang tingnan siya. Lumapit ang isang waiter at magalang na bumati, ngunit may halo itong pagtataka sa kanyang mga mata. "Magandang gabi po. May reservation po ba kayo?" "Garcia, may reservation ako para alas 6 ng gabi." Tumango ang waiter habang tinitingnan ang listahan ng reservation. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay mayroon pa ring pag-aalinlangan. Sinundan ni Chairman Garcia ang waiter papasok. Habang dumadaan sa pasilyo, naramdaman niya ang mga tingin sa paligid. Narinig niya ang mga bulong-bulungan at tila may kumukuha ng kanyang larawan gamit ang smartphone. Sa sandaling iyon, isang maliit na pakiramdam ng di mapakaling hinala ang bumalot sa kanyang puso. Ito ay maaaring maging mas mahirap na oras kaysa sa kanyang inaasahan. Nang tahimik na bumukas ang pinto ng pribadong silid, lumitaw ang isang espasyo na may harmoniya ng banayad na ilaw at tahimik na musika. Ang panloob na disenyo, na pinanatili ang karangyaan ng tradisyonal na Pilipinong arkitektura, ay eleganteng nakalatag at sa gitna ng mesa ay naghihintay ang mga pinaghandaang hapunan. Ang mga magulang ng kabilang panig ay nakarating na at nakaupo. Ang ama ng kabilang panig, na mukhang nasa kalagitnaan ng 50s, ay nakasuot ng mamahaling suit at ang gintong tie clip sa kanyang leeg ay bahagyang kumikinang. Ang kanyang asawa ay nakasuot din ng magarbo at mamahaling damit at kuwintas na nagpapakita ng isang marangal na hitsura. Nakita ni Sofia, ang anak ni Chairman Garcia, ang kanyang ama at masiglang tumayo para bumati. "Papa, nandito ka na po." Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan, ngunit kasabay nito may bahagyang pagtataka sa kanyang mukha nang makita ang pananamit ng kanyang ama. Ngunit kaagad niyang ipinakilala ang kanyang ama sa mga magulang ng kabilang panig na may masiglang ngiti. "Si Papa ko po." Sa sandaling iyon, ang ngiti sa mukha ng mga magulang ng kabilang panig ay kaagad na nawala. Ang kanilang tingin ay umiikot sa gray na uniforme ng trabaho at puting safety vest ni Chairman Garcia at sa kanilang mga mata ay nabasa ang pag-aalinlangan at bahagyang pagkadismaya. Ang hangin ay lumamig kaagad. Tumayo ang ama ng kabilang panig mula sa kanyang upuan at nagbigay ng formal na pagbati, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malinaw na nagpakita ng pagkadismaya. Malinaw na binusog niya ng tingin si Chairman Garcia mula ulo hanggang paa na may halong pagmamataas. "Galing po ba kayo sa
Pabrika? May amoy po kasi. Kaunti. Ang salita ng ina ng kabilang panig ang bumiyak sa katahimikan ng silid. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at inalis ang tingin. Ipinagpatuloy ng ama ng kabilang panig sa mahinang boses. Ang kanyang pananalita ay may bahid ng pagtuturo at kayabangan. Sa isang pagtitipon tulad nito, hindi ba dapat ay may formalidad, angkop na paghahanda para sa ganitong uri ng okasyon? Tahimik na umupo si Chairman Garcia at mahinahong sumagot. Kalmado pa rin ang kanyang boses, ngunit may bahagyang tensyon. Naantala po ang pag-iinspeksyon ko sa planta kaya dumiretso na ako. Sana po ay maunawaan ninyo. Ngunit ang kanyang magalang na paliwanag ay lalo pang nag-udyok ng paghamak. Ang ina ng kabilang panig ay marahang inilapag ang kanyang chopsticks sa mesa at ang tunog nito ay malamig sa silid. Kamakailan lang pala, mismong ang chairman na ang direktang bumibisita sa pabrika. Napakababang loob naman. Ang kanyang pananalita ay may malaking paghamak, na tila nangangahulugang ang isang tunay na chairman ay hindi gagawa ng ganoon. Nakayuko lamang ang ulo ng anak na lalaki. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang humihina at malinaw na hindi niya masang-ayunan ang mga salita ng kanyang mga magulang o kaya'y hindi rin niya ito mapigilan. Ang kanyang tingin sa kanyang nobya ay may halo ng paghingi ng tawad at paglayo. Dahan-dahang namumutla ang mukha ni Sofia. Hindi niya alam ang gagawin sa pagitan ng pag-aalala sa kanyang ama at ang kahihiyan sa pamilya ng kabilang panig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa nang hindi namamalayan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kapaligiran ay lalong lumamig. Pumasok ang waiter at inihain ang mga pagkain, ngunit walang sinuman ang humawak sa mga kubyertos. Habang lumalamig ang pinaghandaang hapunan, ang tensyon lamang sa mesa ang lalong nagiging matindi. Tahimik na itinaas ni Chairman Garcia ang baso ng tubig. Hindi nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sa sandaling ilagay niya ang baso sa kanyang labi, isang malalim na pag-iisip ang bumalot sa kanyang tingin. Masakit niyang naramdaman ang agwat sa pagitan ng kanyang mga pinahahalagahan na kanyang pinagsikapan sa loob ng mahigit 30 taon sa planta at ang kasalukuyang realidad. Nang nasa kalagitnaan na ng pagkain, paulit-ulit na nilagok ng ama ng kabilang panig ang alak. Habang lumalakas ang epekto ng alak, dahan-dahang lumalakas ang kanyang boses at nagsimula rin itong maging mas magaspang. Namumula ang kanyang mukha at hayagan siyang tumingin kay Chairman Garcia at nagsalita. Ang aming pamilya ay pinahahalagahan ang aming estado sa lipunan at ang tingin ng tao, kaya sa ganitong pagtitipon, hindi ba nararapat na dumating na nakahanda ang ating hitsura? Nang matapos ang kanyang mga salita, tumawa ang ina ng kabilang panig at sumang-ayon. Ang kanyang tawa ay malinaw na may halong paghamak, napakabaho ng amoy ng makina. Kailangan nating magpahangin ng kaunti, Namutla ang mukha ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay paulit-ulit na humawak at bumibitaw sa ilalim ng mesa at kinagat niya ang kanyang labi, pilit na nagtitiis. Ang paghingi ng tawad para sa kanyang ama at ang kawalan ng pag-asa sa sitwasyon ay bumalot sa kanyang puso. Patuloy na iniiwasan ng anak na lalaki ang tingin. Hindi niya matingnan ang kanyang nobya habang pinaglalaruan ang kanyang mga chopsticks. Ang kanyang mga balikat ay lalong humina, na tila gusto niyang mawala sa lugar na iyon. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na nagpapalakas sa tensyon. Muling nagsalita ang ama ng kabilang panig. Ngayon, mas direkta na. Sa totoo lang po, umaasa kami sa isang koneksyon sa isang pamilyang may marangal na dignidad. Ngunit sa ganitong pagdating ninyo, hindi ba't napakalayo ng ating mga pinanggalingan at kapaligiran? Ang mga salitang iyon ay ganap na nagpalamig sa hangin sa silid. Hindi na ito palihim na pananalita. Ito ay isang hayagan na pagtanggi. Sa wakas, tumayo ang anak na lalaki mula sa kanyang upuan. Yumuko siya sa kanyang mga magulang nang hindi man lang tumitingin sa kanyang nobya. Tama po ang sinasabi ni Papa. Magkaiba po talaga ang ating mga pinanggalingan. Mahirap po yatang magpatuloy. Nang marinig ang isang salitang iyon, nanigas si Sofia na parang tinamaan ng kidlat. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit wala siyang boses na mailabas. Si Chairman Garcia, hanggang sa sandaling iyon, ay nanatiling kalmado habang dahan-dahang inilapag ang baso ng tubig. Mahina ang kanyang boses ngunit matatag.
Ang dignidad ng isang tao ay hindi nagmumula sa pananamit. Ngunit ang ama ng kabilang panig ay tumawa ng may paghamak. Dahil sa epekto ng alak, lalo pang naging magaspang ang kanyang pananalita, puno ng pang-iinsulto. Sabihin ninyo iyan sa inyong mga empleyado sa kumpanya. Dito, pantay-pantay tayo. Kung hindi kayo marunong sa formalidad, dapat kayong matuto. Sa sandaling iyon, lumamig ang tingin ni Chairman Garcia. Naramdaman niyang lumabas sa ibabaw ang damdaming matagal na niyang pinigilan, ngunit nanatili siyang mahinahon. Ang kanyang mga chopsticks ay lumipad sa hangin, at ang tunog lamang ang naiwan. Malamang ay malalaman ninyo kung ano ang mangyayari sa paghusga sa tao base sa panlabas na anyo. Ang mga salitang iyon ay nagpaalingaw-ngaw sa loob ng restaurant sa loob ng mahabang panahon. Ang ina ng kabilang panig ay hindi lubos na naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman niya ang isang pahiwatig na nakakatakot. Ang katiyakan at matinding desisyon sa boses ni Chairman Garcia ay nagpatingin sa kanila. Ang ina ng kabilang panig ay pilit na ngumiti at nagsabi, "Hindi po kaya nananakot kayo? Sa panahon ngayon, hindi na uso ang ganyang paraan." Ngunit hindi na sumagot si Chairman Garcia. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Sa kanyang tingin sa kanyang anak, may walang hanggang paghingi ng tawad. Sa wakas, nagsimulang lumuha si Sofia na matagal nang nagpipigil. Lumapit siya sa kanyang ama at hinawakan ang braso nito. "Papa, pasensya na po talaga. Hindi po ako naging sapat." Mahinahong sabi ni Chairman Garcia habang malumanay na niyakap ang balikat ng kanyang anak. "Wala tayong ginawang mali. Itaas mo ang iyong mukha." Mainit ang kanyang boses, ngunit naramdaman ni Sofia ang galit na nakatago sa likod nito. Alam niyang ang tingin ng kanyang ama ay iba sa dati, naging malamig. Sa daan palabas ng restaurant, hinaplos ng malamig na hangin ng gabi ang mukha nilang dalawa. Hindi mapigilan ni Sofia ang kanyang mga luha at patuloy itong umagos. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat at hindi siya makapagsalita sandali. Nakita ni Chairman Garcia ang kanyang anak at nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Isang mabigat na responsibilidad ang bumalot sa kanya sa pag-iisip na dahil sa kanya, kailangang maranasan ng kanyang anak ang ganoong pang-iinsulto. Ngunit kasabay nito, siya ay may katiyakan. Mas mabuti pang hindi makipag-ugnayan sa isang pamilya na humuhusga sa tao sa ganitong paraan. "Papa, pasensya na po. Dahil po sa akin, nangyari ang lahat ng ito." Ang nanginginig na boses ni Sofia ay mahinang umalingaw-ngaw sa syudad sa gabi. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niya ang pagiging manggagawa ng kanyang ama sa planta, ngunit ngayong araw lang, nakaramdam siya ng kahihiyan. Malumanay na niyakap ni Chairman Garcia ang balikat ng kanyang anak at matatag na nagsabi, "Wala tayong dapat ikahiya." Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nakapaloob dito ang katiyakan sa kanyang pilosopiya na kanyang pinagsikapan sa loob ng mahigit 30 taon sa planta. Dumating ang itim na sedan sa harap ng restaurant. Mabilis na bumaba ang personal na super at binuksan ang pinto. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng super. Kaagad niyang naramdaman ang tahimik at mabigat na aura ng chairman at ng kanyang anak. Tahimik ang loob ng kotse. Pinagmasdan ni Chairman Garcia ang mga ilaw sa labas ng bintana habang inaalala ang mahabang panahon. Mula sa simula ng pabrika hanggang sa pagtatatag ng kanyang grupo, palagi siyang naniniwala sa mga tao at namuhay ng may prinsipyo. Hindi niya kailanman ikinahiya ang tapat na pagtatrabaho at ipinagmamalaki ang pawis na kanyang inilabas sa planta. Ngunit ang mga salitang kanyang narinig ngayon ay tila baliwala sa lahat ng kanyang paniniwala. Ang amoy ng makina, ang formalidad, ang estado sa lipunan, ang mga bagay na pinahahalagahan nila ay napakalayo sa mga prinsipyo na habang buhay niyang pinanindigan. Nang makauwi, nagtungo siya sa kanyang pag-aaral. Sinabi niya sa kanyang anak na magpahinga muna at nag-isa siya. Sa bookcase sa kanyang pag-aaral, nakahilera ang mga libro sa negosyo at pilosopiya na kanyang nabasa. Sa mesa ay nakaayos ang mga dokumento ng kumpanya. Binuksan niya ang folder ng dokumento at kinuha ang listahan ng mga kasosyong kumpanya. Habang binubuklat ang ilang pahina, may napansin siyang pangalan. Ito ang kumpanyang pinapatakbo ng ama ng kabilang panig. Isang pangunahing supplier ng mga materyales sa konstruksyon
na may matagal ng ugnayan sa grupo. Bukod pa rito, ang ama ng kabilang panig ay nagsisilbi rin bilang external advisor ng grupo na may malaking impluensya. Walang sinabi si Chairman Garcia at nilagyan lamang ng pulang panulat ang tabi ng pangalan. Hindi ito personal na paghihiganti. Ito ay isyu ng prinsipyo laban sa hindi tamang pag-uugali na ipinakita ng isang kinatawan ng kumpanya. Sumandal siya sa kanyang upuan at nalubog sa malalim na pag-iisip. Ang nangyari ngayon ay hindi lamang isang simpleng personal na pang-iinsulto. Ito ay isang hamon sa kanyang mga pagpapahalaga na kanyang ipinagtanggol habang buhay at isang isyu rin tungkol sa dignidad ng kumpanya. Hindi niya maaaring palampasin ang pag-uugali ng isang ehekutibo na kumakatawan sa kumpanya na humuhusga sa tao sa panlabas na anyo at nang iinsulto, lalo na kung ito ay nakasakit sa kanyang pamilya. Kinuha ni Chairman Garcia ang fountain pen mula sa drawer ng mesa at kaagad siyang nagsimulang magsulat ng maikling tagubilin. Ito ay tungkol sa isang emergency board meeting sa susunod na umaga. Ang night view ng syudad na nakikita sa labas ng bintana ay kumikinang, ngunit sa loob ng pag-aaral, tahimik at kalmado ang mukha ni Chairman Garcia na may matatag na desisyon. Kinabukasan ng umaga, isang abiso para sa isang pangkagipitang pagpupulong ng Komite ng Etika ang ipinadala sa lahat ng ehekutibo sa headquarters ng grupo. Nagulat ang mga ehekutibo sa hindi karaniwang pagtitipon, ngunit walang sinuman ang tumutol sa salitang utos ng chairman. Ang ama ng kabilang panig, na kinatawan ng supplier at external advisor ng headquarters, ay dumalo sa pulong. Nakangiti pa rin siya habang inaalala ang nangyari noong nakaraang araw. Nagbiro siya sa kapwa ehekutibo, darating daw mismo si chairman. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya inakala na ang lalaking nakasuot ng pangtrabaho kahapon ay ang tunay na chairman. At kahit na nga, inakala niyang hindi ito malaking issue. Matagal na siyang mahalagang kinatawan ng supplier at ehekutibo na may transaksyon sa grupo. Eksaktong 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng malaking conference room sa main building. Pumasok si Chairman Garcia, perpektong nakasuot ng suit. Ang kanyang hitsura ay lubos na naiiba sa kahapon. Ang navy blue na suit, silver na kurbata, at isang maringal na lakad ay nagpakita ng tunay na dignidad ng isang negosyante. Lahat ng ehekutibo sa conference room ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Magandang umaga, Chairman. Ang magalang na pagbati ay bumalot sa conference room. Ngunit sa sandaling iyon, nanigas ang hangin. Nanigas ang advisor sa kanyang kinauupuan. Ang lalaking nakasuot ng pangtrabaho sa restaurant kahapon ay siyang mismong nakatayo sa harapan niya. Direktang tumingin si Chairman Garcia sa mga mata ng advisor at nagsalita sa isang kalmado ngunit matalas na boses. Narinig ko po ng malinaw ang inyong mga salita kahapon. Sinabi ninyo na ang bahay na may amoy ng makina ay hindi maaaring maging marangal, tama po? Ganap na natahimik ang conference room. Ang ibang ehekutibo ay hindi nakakaunawa kung ano ang nangyayari at salit-salitan silang tumitingin sa dalawa. Nanlalamig ang mukha ng advisor at umagos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ipinagpatuloy ni Chairman Garcia at tahimik na inilapag ang mga dokumento sa conference table. Kalmado ang kanyang galaw, ngunit matatag. Ngayon, pag-usapan natin. Ano ba ang dignidad ng isang kumpanya? Pumasok ang sekretarya at ipinamahagi ang mga inihandang dokumento sa bawat ehekutibo. Malinaw na nakasulat sa pamagat ng dokumento ang kasalungat na pag-uugali ng ehekutibo at pagwawakas ng partnership para sa pangalan ng kumpanya ni G. Ramos. Nakasulat ng bold ang pangalan ng advisor. Nang matanggap ng advisor ang dokumento, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nawala ang lahat ng kayabangan niya kahapon at kawalan ng pag-asa lamang ang bumalot sa kanyang mukha. Chairman, tila po nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang nangyari po kahapon, ngunit pinutol ni Chairman Garcia ang kanyang paliwanag. Ang isang kinatawan ng kumpanya ay sumasalamin sa kumpanya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kilos. Ang personal na pagkatao ay siyang dignidad ng kumpanya. Nagsimula na ring maunawaan ng ibang ehekutibo ang sitwasyon. Bagaman hindi nila alam ang eksaktong nangyari kahapon,
Malinaw na ang advisor ay nagpakita ng hindi tamang pag-uugali kay chairman. Mabilis na isinagawa ang botohan. Ang resulta ay nagkakaisa ang boto para sa pagwawakas ng partnership. Walang sinuman ang tumutol. Walang ehekutibo ang tumutol sa desisyon ng chairman at ang mga ehekutibo na nakakaalam ng mga nakaraang pag-uugali ng advisor ay sa halip ay nagpakita ng reaksyon na ito ay nararapat lamang. Kasabay nito, isang abiso ng pagwawakas ng kontrata ang ipinadala sa advisor. Ito ang sandali kung saan ang matagal na pinahahalagahan na ugnayan sa negosyo ay nagtapos sa loob lamang ng isang araw. Pagsapit ng hapon, nagsimulang sunod-sunod ang mga balita simula sa mga economic media, ang mga artikulong may pamagat na grupo, binasura ang kontrata dahil sa issue ng hindi tamang pag-uugali ng kinatawan ng supplier ang bumida sa mga pahina ng negosyo ng mga pangunahing portal. Matapos ang abiso at proseso ng pagpapaliwanag tungkol sa paglabag sa etika, kinumpirma ang pagwawakas ng kontrata. Ang kumpanyang pinapatakbo ng ama ng kabilang panig ay kaagad na bumagsak sa krisis. Ang transaksyon sa grupo ay bumubuo ng 70% ng kanilang kabuuang benta, ngunit ang kontratang iyon ay nawala sa isang gabi. Bukod pa rito, tinanggal din siya bilang external advisor ng grupo at tuluyang nawasak ang kanyang posisyon sa lipunan. Ang pamilyang Ramos, na nagtayo ng malaking posisyon sa mataas na lipunan ng Makati, ay nagsimula sa landas ng pagbagsak sa loob lamang ng isang araw. Kahapon, naglalaro pa sila ng golf sa club at pumapasok sa VIP lounge ng department store, ngunit ngayong araw, ganap na nagbago ang sitwasyon. Mabilis na sunod-sunod ang tawag sa smartphone ng ama ng kabilang panig. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga tawag na nag-aabiso ng pagwawakas ng kontrata o paghinto ng transaksyon. Nang maputol ang kanilang ugnayan sa grupo, nagsimula na ring tumalikod ang iba pang mga supplier. Inireport din ang balitang ito sa balita sa gabi. Sa ilalim ng pamagat na pagpapalakas ng etika ng kumpanya, pagpapalakas ng pamamahala ng supplier ng malalaking kumpanya, ipinakilala ang kaso ng ama ng kabilang panig. Siyempre, hindi isinapubliko ang detalye ng partikular na insidente, ngunit ginamit ito bilang isang halimbawa upang ipakita kung gaano kahalaga ang etika ng kumpanya. Pagsapit ng gabi, nag-iisa siyang uminom ng alak at nalunod sa pagsisisi. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang estado sa lipunan, ngunit sa huli, nawasak siya dahil dito. Pinahahalagahan niya lamang ang mga panlabas na anyo at nakaligtaan ang tunay na mahalaga. Sinubukan niyang tawagan si Chairman Garcia para humingi ng tawad, ngunit wala siyang lakas ng loob. Sa pag-iisip sa mga salitang kanyang sinabi kahapon, hindi niya mabuksan ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, si Sofia, ang anak ni Chairman Garcia, ay may komplikadong damdamin nang marinig ang balitang ito. Alam niyang ginawa ito ng kanyang ama para sa kanya, ngunit kasabay nito, masakit makita ang pagbagsak ng isang buhay. Ngunit si Chairman Garcia ay kalmado lamang. Hindi ito personal na paghihiganti kundi isyu ng prinsipyo. Ito ay isang gawain ng pagtatanggol sa dignidad ng kumpanya at pagtatatag ng tamang mga pagpapahalaga. Ilang araw ang lumipas, isang bagong salita ang nakasabit sa lobby ng headquarters ng grupo. Ito ay isinulat mismo ni Chairman Garcia. Ang halaga ng tao ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Ang salitang ito, na maikli ngunit may malalim na kahulugan, ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa lahat ng empleyado. Dahil sa mga nangyari kamakailan, muli nilang nakumpirma ang mga pagpapahalaga ni Chairman. Kitang-kita ang pagbabago sa pagtrato ng mga empleyado sa isa't isa. Isang kapaligiran ng paggalang sa isa't isa ang nabuo, anuman ang departamento, at mas naging magalang sila sa mga empleyado ng mga external supplier. Muling nagtungo si Chairman sa pabrika. Ang kanyang hitsura, nakasuot ng uniforme ng trabaho at may helmet, ay kagaya pa rin ng dati. Ang direktang pag-iinspeksyon sa planta at pakikipag-usap sa mga empleyado ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Kailangan nating panatilihin ang planta na walang pagbabago ngayong araw. Masiglang ngumiti ang mga empleyado sa kanyang mga salita at bumati. Chairman, nakita po namin ang balita kahapon. Talagang angas po. Sinabi ng isang empleyado sa kanyang puso. Nakumpirma nila ang paniniwala ng chairman.
Sa pamamagitan ng mga balitang naiulat sa media kamakailan, bahagyang ngumiti si Chairman Garcia at sumagot, "Ang angas ay hindi tungkol sa pagpapaganda kundi sa paninindigan." Noong gabing iyon, umupo siya sa hapagkainan kasama ang kanyang pamilya. Ang mukha ni Sofia ay puno ng masiglang ngiti na iiba sa kahapon. Bagaman nakaranas sila ng mahirap na karanasan, lalong lumalim ang kanyang paggalang sa kanyang ama. "Papa, ngayon po, talagang iginagalang ko kayo. Naintindihan ko na po kung ano ang inyong ipinaglalaban." Ngumiti ng mainit si Chairman Garcia sa mga salita ng kanyang anak. Itinaas niya ang baso at tahimik na nagsabi, "Ang dignidad ay hindi tinutukoy ng iba. Ikaw mismo ang lumilikha nito." Sa labas ng bintana, maganda ang pagkulay ng takip silim. Bumalik ang ordinaryong buhay, ngunit ngayon, mas pinahahalagahan ito. Ito ang anyo ng isang pamilya na naunawaan ang tunay na halaga. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng bagong pagtatagpo si Sofia. Isang mahusay na engineer na nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama at pinahahalagahan ang panloob na halaga kaysa sa panlabas na anyo. Si Chairman Garcia ay nagbigay ng suporta sa bagong simula ng kanyang anak. Ngayon, tila ito ay magiging isang pagtatagpo sa isang taong tunay na magkakasundo. Kapag humuhusga sa isang tao, ano ang pinakamahalaga para sa inyo? Ang panlabas na anyo ba? O ang tunay na puso ng tao? Ang tunay na dignidad ay hindi nagmumula sa magarbo na kasuotan o sa mga mapagkunwaring pag-uugali. Ito ay nagmumula sa kung paano nabubuhay ang isang tao at kung anong mga pagpapahalaga ang pinagsisikapan niyang panindigan.